sa isang malawak at luntiang gubat. Pinili ng lahat ng hayop na si Leon ang tanghalin kanilang maging hari. Si Leon ay malakas, matatag, at makatarungan. At ang kanyang pangako, kung siya daw ay igagalang ng kanyang mga kapwa hayop doon sa gubat at susunod sila ng matapat kay Haring Leon, ay titiyakin niya ang kaligtasan at mapayapang buhay sa bawat isa. Ngunit, may isang matalinong matsing, isang unggoy na nagngangalang Liko. Noong una, itong si Liko, nasa kanya ang tamang pagtingin. Kinakatakutan niya ang Haring Leon ng may paggalang. Ibig sabihin, talagang inirerespeto niya yung kapangyarihan at mga batas na pinapatupad ni Haring Leon. Masaya siyang sumusunod. Masaya niyang ginagawa ang mga utos ng Haring Leon para sa ikabubuti niya at ikabubuti rin ng sangkahayupan. Subalit, paglipas ng ilang panahon, ay dahan-dahan ring nawala ang pag-iingat ng matsing, ng unggoy na si Liko. Nagsimula siya sa maliliit lamang na mga bagay. Kesyo, hindi naman mapapansin to ni Haring Leon eh. Kung medyo mahuhuli ako doon sa aming mga pagkakatipon o meeting, wala lang to sa kanya. Medyo mahirap yung pinapagawa ni Haring Leon. Di ako komportable doon sa inuutos niya. Siguro kung medyo may mga babaguhin ako sa mga instructions niya na konti, hindi naman niya siguro mapapansin na. So itong mga salitaan na ito sa kanyang isip, ito yung maliliit na mga kapabayaan ni Liko na siya ring naging dahilan o naging butas kaya nakapasok sa kanyang isip at puso yung salitang pagkakamali at takot. Habang pinapabayaan niya ang kanyang tungkulin, ang di niya namamalayan ay unti-unti ring nagbabago ang kanyang puso, maging ang kanyang isipan. Sa halip na ang Haring Leon lamang ang kanyang igalang, dito na po nagsimulang pumasok ang iba niyang kinakatakutan. Unti-unti siyang natakot sa mga sinasabi ng mga buhaya, kambing, maging sa mga opinyon ng mga usa, at pati na rin sa mga bulong-bulungan ng mga ipis at langgam. Mas inaalala niya na kung ano ang sasabihin ng uwak at baboy at ng mga ramo kaysa sa kung ano ang iniutos ni Haring Leon. Dahil dito, ang takot sa kapwa hayop ay naging Panginoon niya. Gumawa siya ng mga bagay na labag sa batas ni Haring Leon para lamang pasayin ang ibang hayop. Hanggang umabot siya sa punto na itinago niya na ang katotohanan at binabago niya na rin yung dating tama at tuwid niyang daan. Mukhang maganda sa unang tingin, pumapalakpak ang karamihan, pero sumusuway na po siya. Ang konting kapabayaan ay naging maraming pagsuway, at ang maraming pagsuway ay nagpalalim sa uri ng takot sa puso at isipan niya. Isang araw, may malaking pagsubok at panganib na dumating sa kagubatan. Noong kailangan na sana ni Liko ang pagliligtas at lakas ni Haring Leon, nakita niya ang sarili niya na walang matakbuhan. At nakita niya rin po yung mga hayop na kanyang pinapakinggan na siya ay iniwanan. Ang hari
na dapat sana ay kanyang kanlungan ay lumayo dahil sa paulit-ulit niyang pagsasawalang bahala at pagsuway. At yung mga hayop na pilit niyang pinapasaya, yun din sa dulo ang nagpalungkot sa kanya dahil lahat sila ay tinalikuran siya. Sa dulo, nakaupo ang unggoy na si Liko sa gilid ng gubat. Mag-isa sa puno, walang pagkaing saging, lumuluha sa panghihinayang. Naintindihan niya yung mahalagang katotohanan na ang kapabayaan na hindi mananatiling maliit, ito ay lalago at lalago sa maraming pagsuway. At yung pagsuway ay magdudulot ng maraming nakakatakot na bagay sa isipan niya tuwing gabi. Kapag ang iyong takot ay hindi nakatuon ng may tunay na paggalang sa nag-iisang Panginoon, pipili ka ng ibang bagay, ibang tao, nakakatakutan mo. At kung ano man yung kinakatakutan mo, yun rin ang siyang magiging Panginoon mo. Pero umasa ka, hindi siya ang Panginoon na tagapagligtas. Siya rin ang Panginoon na magpapahamak sa iyo. Ito po ang tandaan natin. Ang takot ay nagsisimula sa kapabayaan. Lumalago sa pagsuway. Ngunit namamatay kapag ang paggalang at pagsunod sa tunay na Panginoon ng ating kaluluwa ay pinanatili nating matibay. Ngayon, kung duda po kayo sa aking mga pinagsasabi, at kung duda pa rin kayo sa kwento ng unggoy na si Liko, inaanyayahan ko po kayong tumayo at buksan ang inyong mga King James Bible sa isang kwento na magpapatunay sa aking mga pinagsasabi ngayong hapong ito. First Samuel. Sa book of First Samuel, chapter 28, verse 20. Inuulit ko po. First Samuel 28, verse 20. Say amen ng malakas kung nariyan na po kayo. Amen. Then Saul fell straightway all along on the earth, and was sore afraid because of the words of Samuel, and there was no strength in him, for he had eaten no bread all day, nor all the night. Ang Diyos po ang magpala sa kanyang salita, maaari na ho kayong makaupo. Ang pamagat ho ng mensahe natin ngayong Sunday na ito ay Ask Saul when fear becomes your master. Inuulit ko po. Ask Saul when fear becomes your master. Point number 1. Fear begins in negligence. Fear begins in negligence. Nagsisimula ang takot sa salitang kapabayaan. So anong idea na gusto nating makita ng bawat ligtas na miyembro na nakikinig ngayon dito sa point number 1 natin? Kapag ang ating tungkulin ay ating sinet aside kapalit ng salitang is at self-indulgence, umasa ka, merong negligence. We all know that King Saul began well, but slowly grew careless. Alam nating lahat na si King Saul, alam niya ang clear na instruction ng Panginoon. At alam natin yung storya, ilang beses ko na pong na-preach sa inyo yun at naipaliwanag. Yet, waited only according to his own comfort.
Pinahintulutan niya yung mga delays. At hinayaan niya yung indulgence. At yung ease, i-replace yung tinatawag na alertness sa tinatawag na reverence niya at obedience niya sa Diyos. Una, he neglected to wait fully sa God's timing. Naalala niyo yung kwento na ang sabi ni Samuel, hintayin mo ako rito. So pinaghihintay siya ng propeta ng Diyos. Or should I say, tinitigdan ng Panginoon kung marunong siyang maghintay. Matapos nun, he also neglected yung tinatawag na in-enforce na command ng Diyos na ubusin ang lahat ng dapat ubusin. Nga lang, yung takot sa tao, yung takot sa mga circumstansya, biglang nag-creep in. Kaya ayon, yung pagiging watchful, natulog na parang mantika. Alam nyo ba that negligence is partial obedience? Doing part of what is said, but leaving out the hard or costly parts. Kung partial lang, hindi pa rin buo. And sometimes, ginagawa natin yung pagsunod sa Panginoon doon lang sa madadali. Or should I say, doon sa may kabig tayo. Pero kapag hard na, costly na, iniiwasan na natin. Ayaw na natin gawin. It is the quiet choice ni King Saul at ng marami sa atin. Yung ganitong salitaan, no? Pag may sinabi ang pastor na nasa salita ng Diyos, at pag merong mga kailangan gawin sa ministry, ganito ang boses natin. Gagawin ko naman, pero later na lang. Dinidelay yung pagsunod. Let me remind you, delayed obedience is disobedience. Kaya nga, makakarinig tayo, masyado naman mahigpit si pastor, masyadong strict, hindi naman ganun ka, necessary. Walang pagbibigay halaga sa pagsunod sa Word of God. Hindi niya binibigyan ng weight na dapat itong masunod. Alam nyo ba, ang negligence ay isang mabigat na bato sa dalawang paa ng Kristiyano sa gitna ng dagat na ilulubog ka sa maraming nakakatakot na kalaliman. Kaya kung kayo po ay mahilig magpabaya, mag-neglect, hindi yan matatapos dyan lang. Aanurin ka niyan sa malalalim na parte. Mga minamahal, negligence is failing to guard our hearts. Kapag neglectful ka, ibig sabihin hindi mo binantayan ang puso mo sa paraan na dapat binabantayan mo yung puso mo. It is rooted in thinking God's word is flexible or that safety lies in human approval rather than the divine will ng Diyos. It is choosing ease and favor over strict duty. Mas pinipili mo yung mapapasarap ka, yung madali, yung hindi ka mahihirapan, kaysa sundin yung mga strict na duty na pinapagawa ng Lord sa iyo. Alam niyo kung saan ito nag-ugat lahat? Kakulangan ng reverence sa Diyos. Kawalan ng mataas na paggalang sa banal na Diyos. Wala pa po ako nakita sa Christian life na ito na sobra-sobra ang kanyang paggalang at respeto sa Diyos. Tapos, makikita mo siya, punong-puno ng takot. Wala hong ganon. Sa kalip, kabaliktaran na makikita mo. Kung sino may sobra-sobra na paggalang at takot sa Diyos, sila yung may pinaka mapayapang isip sa mga grabe na sitwasyon. Lack of reverence. He did not hold God's command as weightier than people's opinion. Madalas yan ang problema natin eh. Pinapabayaan natin yung sinabi ng Diyos. At mas pinabibigat natin yung salita lang ng kapwa-tao. Kaya hindi na tayo makakilos
ng maayos. Kasi takot ka sa sasabihin nila. Takot ka sa salita ng tao. Pero alam nyo, kung ang salita ng Diyos ang ating pinagtuunan ng pansin at pagpapahalaga, may kalayaan. Kasi hindi na magiging mahalaga yung ibang boses. Kaya nga sabi ko sa inyo yung negligence sa pagsunod sa salita ng Diyos ay hindi mag-i-stay na negligence lang. Ibibilanggo tayo niyan. Kaya anong resulta? Kagaya kay Saul, our faith weakens slowly. Pagkatapos, your trust shifts from God's faithfulness to what you can see or manage. Kaya marami sa atin mahina ang pananampalataya. Why? Kasi wala na po tayo doon sa paggalang sa katapatan ng Panginoon. Nag-shift na po tayo saan? I can manage this. Kaya ko to. Ngayon, kapag nakita na natin yung mga nagtataasang alon, yung mga nagwawalang alon sa Christian life na to, anong nangyari? Anxiety, panic. Hindi mo alam kung anong gagawin mo. Kumbaga sa isang tinangay ng malakas na alon, kahit marunong kang lumangoy, dahil sobrang laki at taas ng alon at sobrang galit nito at sobrang lakas ng current sa ilalim, hindi mo alam kung paano ka babalik sa pangpang. And from there, fear finds an open door sa ating isipan. Bibisitahin ka na niyan regular. Kaya ako nagkakaroon ng tinatawag na anxiety, panic attack. Nagsimula sa isang salita, negligence. Meron bang salita ng Diyos na preach sa harapan mo, nangusap sa iyo, kumurot sa puso mo, naantig ka, na-convict ka, nilapit mo sa altar, nasabi mo gagawin mo, pero hindi mo ginawa? Gusto ng Panginoon na gawin mo to. I-take mo to na tungkulin mo sa akin. Pero hindi ka nag-report, hindi ka sumipot, hindi nag-materialize. I-review nyo yung negligence nyo doon. Merong pinanganak na takot out of disobedience na. 1 Samuel chapter 13 verse 8 hanggang 12. And he tarried 7 days according to the set time that Samuel had appointed. But Samuel came not to Gilgal, and the people were scattered from him. 9. And Saul said, Bring hither a burnt offering to me, and peace offerings. And he offered the burnt offering. So may usapan sila ni Samuel, makikita tayo. Hintayin mo ko. Kaso hindi dumating on time ang lingkod ng Diyos. Tapos nakita ni King Saul na yung mga tao ay nag-i-scattered na. Iniiwan na siya. Pagdating sa 9, nagpapanik na siya. Kaya trinabaho niya na yung tungkulin na hindi niya dapat pinakailaman. Ang dapat lang po naghahain ng burnt offering at peace offering sa Panginoon ay si Samuel, ang lingkod ng Diyos. Yes, siya ang unang hari ng Israel, pero wala siyang karapatang pakailaman ang banal na tungkulin na yon na hindi inilagay sa responsibilidad niya. Pero eto siya, anong sabi niya? Amin na. 10. And it came to pass that as soon as he had made an end of the offering, tinuloy nga. Naghandog sa Lord. So ano na to? Transgression na to. Pagkakasala na. Hindi siya sumunod. An end of offering the burnt offering. Behold, Samuel came. Bigla naman dumating yung dapat gumawa nung tungkulin na yon, yung man of God. And Saul went out to meet him that he might salute him. Parang si Chris pala to. Pag nakikita ko, laging, kahit hindi ako, napapaganon ako sa miyembro. Next.
And Samuel said, "What hast thou done?" Anong ginawa mo? And Saul said, "Because I saw the people were scattered from me, and that thou camest not within the days appointed." Nanisip pa. Ikaw kasi late ka eh. "And that the Philistines gathered themselves together in Michmash," verse 12, "Therefore said I, the Philistines will came down now upon to Gilgal." Ano to? Imaginations. Assumptions. Overthinking. Panicking. "And I have not made supplications unto the Lord." Wala ka kasi. Ikaw dapat ang prayer warrior ko kaso di ka dumating. Late ka. Kaya, I forced myself, therefore, and offered a burnt offering. Ano sinasabi niya dyan? Kaya, napilitan ako. Gawin yung hindi ko tungkulin. Grabe yung tono, no? Naninisi talaga eh, no? Mahilig kasi manisi to, mahilig mag-blame shift to si King Saul. Ayun, napa-offering tuloy ako. Straight from the horse's mouth, I force myself. Therefore, ano to? Pinakailaman niya yung hindi niya dapat pinapakailaman. Umaksyon siya outside sa divine order at structure ng Panginoon. He neglected to wait. Simple lang naman ang duty niya. Maghintay. Yun lang ang gagawin niya. Yun lang ang gusto makita ng Panginoon. Gusto ko makita kung marunong kang maghintay. Kapatid, marunong ka ba maghintay? May puso ka ba na gusto mong matutuhan na maghintay? O ikaw yung klase na parang si King Saul? Handa kang i-neglect yung duty na binibigay sa'yo ng Lord. Makuha mo lang yung gusto mo, ora-orada. Alam nyo po kung ang upbringing ninyo sa bahay, medyo na-spoiled kayo ng nanay o kaya ng tatay nyo, magiging malaking adjustment sa inyo yung tinatawag na Christian life. Kasi kung yung nanay at tatay nyo, ibinibigay lahat ng gusto nyo kapag konting iyak ninyo. Ngayon kung mag-a-attitude po kayo sa Lord, gagayahin nyo po yung yapak ni Saul, magkakasala po kayo niyan. Instead of trusting God, even when things look bad or frightening, ang gagawin po natin yan, ay hahayaan natin na lamunin tayo ng worry kasi nakikita natin yung mga tao sa paligid natin at yung mga plano natin, nag-scatter abroad na, nawawala na sa grip natin, gagawa na tayo ng excuse para i-justify yung hindi natin pagsunod. Tignan nyo isang maliit na salita lang, negligence. Pero nagsasanga-sanga na siya. So hindi siya mananatili na maliit. Negligence is not just forgetfulness. It is a deliberate decision. Ang negligence, kapabayaan, nangyayari yan kasi pinili mong magpabaya. Kahit alam mong may responsibilidad ka, may accountability ka, at tungkulin mo yan sa harapan ng Panginoon. It's like, parang ganito, hindi ako makapag-intay kasi ang bagal ng utak ng pastor ko. Actually, humihingi lang naman ako ng payo sa kanya kasi siya yung pastor na binigay sa akin. Pero kaya ko naman payuhan yung sarili ko. Bakit kailangan ko pang hintayin si pastor? Kailangan kong pumila pagkakausapin ko siya, hintayin ko yung reply niya. Ako, nakakakutob na ako sa pastor ko. Sasagot naman yung isang sarili mo, ano naman nakukutuban mo? Medyo mabagal yung comprehension. Mahina yung, IQ. Medyo 80-80. Yung pastor ko, o baka naman ang ibig mong sabihin, God's way is too slow. Hindi mo lang madiretsa ang Diyos, kaya pinapadaan mo pa sa lingkod ng Diyos. Parang yung sinabi ni Saul, tagal mo kaya napilitan na akong gawin yung dapat ikaw gumagawa. Di ba marami sa atin ganyan?
Ang tagal kumilos ng Diyos, nagpray ako pero parang wala. Kaya, pumunta na ako sa Bombay. So kapatid, yan ba ay lisensya na para mag-neglect ka? Are you saying justifiable yung pagiging pabaya mo at hindi mo paghihintay sa Panginoon kasi hindi siya naging on time at hindi tugma yung timing niya sa kamay ng orasan mo? Ganon ba yan? Ibig mo sabihin, mas matalino ka sa Diyos. Yung matalinong hindi marunong maghintay? Kasi ang matalinong tao at matalinong Kristiyano, ang pinakauna niyang matututuhan dapat is marunong tumanggap ng kahit anumang kasagutan sa kanyang pinaglilingkuran. Kaya pag sinabi nitong yes or no, tanggapin mo. Servant ka Ngayon kapag sinabi niyang wait, hindi ka naman inindihan It's wait. Wait lang. Saan ka nakakita ng matalino na Kristiyano pero hindi marunong makinig? Wala po kayong makikita ang ganun. Kasi ang tawag ng Panginoon sa mga ganun, fool. In every unwatched moments, negligence is the sudden rebellion that start little. Kaya dapat mapagbantay tayo. Kasi konting maliit na butas na pinapapasok mo ang mga nakakatakot na bagay sa buhay mo, pagsisisihan mo yan. Then Saul fell straightway all along the earth. Nawalan na siya ng lakas dito nang marinig niya yung salitaan ni Samuel and was sore afraid because of the words of Samuel. And there was no strength in him, for he had eaten no bread all day, nor all the night. Yan negligence mo, kapag nag-full-blown, sinisigurado ko sa iyo, mapapatira pa ka sa lupa sa bahay mo o kahit nasan ka. Iiyak ka talaga sa sobrang takot, sore afraid. Pag nakikita mo yung salita ng Diyos o yung salita ng pastor na prinitch sa iyo, words of Samuel, ano yun? Word of God, yung prinitch sa kanya, mga minamahal. Mawawalan ka ng lakas. Lahat ng kumpiyansa mo mabubura kapag nakikita mo, singilan na sa kapabayaan mo, sa tungkulin mo. Hindi ka daw makakakain araw at gabi. So, ibig sabihin, yung mga nagne-neglect ngayon, happy-happy. Diba? Talagang binibigay mo yung sarili mo sa mga indulgence na gusto mo. At iska, wapakels ka kahit i-delay mo. Yung mga dapat sinusunod mo na ngayon. Pero tignan nyo po ang ending ni King Saul. Yan din po ang magiging ending ng bawat isa sa atin. Kapag tinuloy natin o tinuloy-tuloy natin yung pagiging neglectful natin sa pagsunod sa Panginoon. Lalamunin ka ng takot. Hindi mo magugustuhan ang bawat gising at bawat magdamag. Mga minamahal, huwag natin gawin to sa mga sarili natin. Hindi po to naisulat para meron lang maikwento sa inyo tuwing Sunday. Ito po ay mga babala na merong pinsala sa atin ang bawat nating pagsuway. Gaya ng sinabi sa kanya, maghintay. Saul waited 7 days but not until God's appointed arrival. Hanggang 7 days lang Pero pag lumagpas, pasensyahan tayo. Kikilos na ako. Nung lumagpas na yung 7 days, he stopped guarding his heart. Biglang nagkaroon ng pressure. Ano nangyari? Kumilos siya nung walang green light ang Panginoon. 1 Samuel chapter 13, verse 13 and 14, and Samuel said to Saul, "Thou hast done foolishly. Thou hast not kept the commandment of the Lord thy God, which he commanded thee. For now would the Lord have established thy kingdom upon Israel forever." Pansinin niyo po yung word na foolishly. Doon sa linyang, thou hast done foolishly. Sa Hebrew original word, ang makikita po natin dyan, yan po ay niskalta o sakal. Yun po ang pinaka-original na salitaan dyan. Sakal o sekel. So,
Ano yung literal meaning ng foolishly sa Hebrew word? It means, ito po yung, you have acted without spiritual sense. Ito yung, you have done senseless. You have made a fatal choice, pero lacking God's wisdom. So, hindi po ito yung foolish na pagiging silly lang. Kundi ito po yung rene-reject mo yung true standard of wisdom. Ano ba yung true standard of wisdom? Walang iba kundi yung God's Word. God's commandments. Si Saul, nakita niya yung army. Tama po? Nag-scatter na sa kanya yung mga tao. At the same time, natatakot siya na mawala sa kanya yung mga tao, mawala sa kanya lahat. Nakita niya rin, yung Pilistina, andyan na. Tapos nag-overthink na siya. Kaya, yung duty niyang maghintay, hindi niya na nagawa. At doon na po isinilang yung tinatawag na spiritual foolishness. Or should I say, negligence. In other words, yung word na fool dito ay hindi lang po pagiging low intelligence. Ito po ay malinaw na negligence. It describes moral, spiritual negligence or moral spiritual failure. Saul knew the command, but fear made him act as if he did not know the command. Paano niya inakto yon? By negligence. Kaya yung line ni Samuel, thou hast done foolishly. Meron kang kamangmangan na ginawa. Ano tong pagiging T-A-N-G-A na to? Kumbaga, pag translate mo, thou hast done foolishly. Ito yan. Alam mo, Saul, umaacting ka na para bagang hindi ka nabigyan ng wisdom ng Diyos sa tungkulin na to. Kumbaga, sinasabi mo, wala akong natanggap. Hindi ko alam. Di ba yan ang galawan ng mga neglectful na tao? Irresponsible. Umiiwas sa accountability. James 4:17, therefore to him that knoweth to do good and doeth it not, to him it is sin. So ibig sabihin, kapag alam mo ang isang salita ng Diyos, isang command, isang instruction o direktiba ng Panginoon, alam mo na dapat mong sundin, na dapat kang sumunod, pero hindi mo ginawa, malinaw, ikaw daw ay nagkakasala. Kaya ang resulta, you let fear, pressure, impatience, decide kesa maging obedient. Gaya ba tayo ni Saul? Na kapag nakatikim tayo ng sagot na no o wag, mas pinipili natin yung what seems right sa ating mga sariling mata. Yung tipong, kapag yung preaching, hindi mo maintindihan. Kapag yung counseling ni pastor, hindi mo maintindihan. Kapag hinindian ka ni pastor, sinabihan ka ng wag, ang reaksyon mo agad, tampo. Alam niyo po, kakatampo nyo, hindi nyo namamalayan, sinisindihan nyo na pala yung mitsa ng maraming nakakatakot na bagay sa buhay nyo. At yung mitsa na yon, ang pangalan niya, negligence. Kaya sana ho, makinig tayo. Kasi dapat ang ginagawa natin mga Kristiyano, itong response na to, humbly na mag-wait. Humbly na tanggapin ang no. At ang mga huwag ng Diyos. Dapat ang ginagawa nating response, trust and obey. Marami sa atin susunod lang ako kapag naintindihan ko. At kapag naintindihan ko, pumasa sa akin, yan, susunod ako. Pero pag hindi, bakit ko gagawin? Mga minamahal, hindi po yung pangunawa mo na panglupa ang basihan. Ito ang basihan. Therefore, to him that knoweth to do good and doeth it not, to him it is sin. Kapag may utos na ang Diyos, sumunod ka. Hindi yung kailangan i-please ka pa
Kaya tigilan na po natin yung mga pagpapahabol, ha? Mga minamahal, pag nagpatuloy yan, magbubukas siya ng maraming pintuan at bintana para sa mga nakakatakot na bagay. Ang negligence mo, ang negligence ng kahit sino dito, ang katumbas niyan ay rejection, pagtatakwil sa Diyos natin. Kasi kapag hindi natin sinusunod ang salita niya, siya mismo ang hindi natin sinusunod. Naalala ko tuloy si Samuel, nung nasaktan siya at na-trouble siya sa Israel, kasi humingi ang Israel ng magiging hari. Ang gusto nila ay maging kagaya ng ibang bansa. Tapos ang naramdaman ni Samuel, na-reject yung kanyang leadership. Pero God encouraged Samuel. Ano sabi ng Lord? This was never about you, Samuel. It's like God is saying, do not take it bilang personal attack lang nila sa'yo. Sa halip, ang makita mo, it was their hidden but direct at personal na atake yan sa akin. Kumbaga sinasabi ng Panginoon kay Samuel, walang reason para masaktan ka. Ako dapat ang masaktan. Kasi it is their true spiritual pattern. Yan ang totoong sila. Sinasabi nila, Diyos nila ako. Na gusto nila ako ang Diyos na mamuno sa kanila, pero naghahanap sila ng ibang hari. Yan ay pasimple, pero puro na pagtatakwil sa akin, sa aking leadership. Mas prefer nila yung good idea nila at yung pa-spiritual na version nila na ito yung faith namin, kailangan namin ng king kaysa sumunod sa King of Kings. Alam nyo, kapag yung version ng faith nyo ay inaapakan, yung isang talata o isang command, o yung sinabi ng pastor ninyo na galing sa salita ng Diyos, o kahit yung tinatawag na mga bilin ng Panginoon, yung faith mo, hindi magandang uri ng faith. Tsaka hindi yan tunay na faith. Hindi yan biblical faith. Bakit? Kasi merong utos Hindi iniintay ng Panginoon yung faith mo. Ang inihintay niya, yung pagsunod mo. Kung ang obedience is better than sacrifice, it is better than your so-called version ng yung faith. Pwedeng sinasabi mo, ito yung faith ko. Teka lang, ang faith, nagmumula yan sa Word of God, hindi sa feelings mo. Pwedeng yan yung nararamdaman mo, na yung faith mo hindi nangyayari, pero teka lang, kanino ba dapat ang kalooban na mangyari? Parang ang nangyayari, mamimili tayo kung kaninong kalooban yun dapat mangyari. Kaya yun dito, hindi sila sumunod kay Samuel. Ano sinasabi ng Diyos? Sinasabi lang ng mga yan, may faith sila. Pero tinan mo, tinatakwil nila ako. Tiyan mo, naghahanap ng tao. Kasi pwede nila sabihin, ang faith namin, bibigyan kami ng Diyos ng hari. Di ba? Faith yon. Pero anong salitaan ng Panginoon? Tinanggayan nila yung pagiging hari ko sa kanila. Ibig sabihin, hindi sila sumunod. Alam mo kung ano sinunod nila? Sinunod nila yung yapak ng ibang bansa. Kaya mag-ingat kayo sa mga sinasabi niyong faith. Kasi baka yung faith nyo, sinasagasaan na yung Bible na tinuro sa inyo ng pastor ninyo. Kapatid, I think we need to relearn to obey first kaysa explain first. Sana piliin natin muling matutuhan na magkaroon ng spirito na obey first. Hindi yung espiritu na gusto natin lagi, paliwanag mo muna sa akin bago ako susunod. Alam nyo, ang dami sa Bible ng mga talata, self-explanatory. Pero marami pa rin mga Kristiyano, hindi makasunod-sunod. Hindi naman po problema yung Bible na kesyo hindi maintindihan, kailangan pa ng maralim na explanation. Ang problema, ikaw, yung kapabayaan mo, yung kawalan ng weight ng salita ng Diyos sa'yo. So truth, take heed, brethren, be careful which pin you pull out.
For that tiny pin of negligence, once released, can unleash moments of overwhelming fears. And what you thought was harmless will suddenly explode, bringing ruin and destruction upon you. Point number 2. Fear feeds on disobedience. Fear feeds on disobedience. So anong idea nito? Ang idea po nito, ang kapabayaan ay isang pasya. At kung ito ay isang pasya o desisyon, meron itong kahihinatnan. Meron itong konsekwensya. Meron itong pupuntahan. At ako po ay naniniwala na dadalhin tayo ng agos ng negligence sa malalim na bahagi ng tinatawag na disobedience. What began as negligence, careless delay, grew into active refusal. Kala mo, nagpapabaya ka lang. Magigising ka isang araw sa Christian life mo na ang tanging active na lang sa'yo. Alam mo kung ano yun? Pagsuway sa salita ng Diyos. Kaya nga si Saul, nang i-decide niya na i-alter ang command ng Diyos. Di ba? Naalala niyo yung kwento? Walang ititirang buhay. Yan ang utos ng Panginoon. Pero anong ginawa ni Saul? He spared the king. He kept yung best sa spoil. Tapos, anong sumunod na ginawa niya? Mukhaan siyang nag-justify kay Samuel. Sabay, nung naipit na siya, anong ginawa niya? Nag-blame shift, tinuro niyang iba. In other words, fear of people was no longer quiet sa loob ni King Saul. It ruled his choices openly. Ang gusto ko pong manotice natin, how negligence opens the door. At kung paano itong bukas na pinto na ito ay pinapasok ng iba't ibang uri ng disobedience. Di ba nagsimula siya sa, I didn't want to wait. Hindi ako tumatanggap ng mga no. Anong nang sumunod? I will decide what to destroy. Kumbaga ako na magsasabi kung ano yung tama at mali. Ano yung wawa sa akin at ititira. Pagkatapos nun, anong sumunod? I will seek forbidden help. Dati humingi siya ng tulong kay Samuel at sa Diyos. Hanggang napunta siya doon sa witch. Isipin mo, tingin nyo ba, sumagi sa isip ni King Saul, na darating sa buhay niya, nahingi siya ng tulong espiritual, hindi sa Diyos? Ako naniniwala na wala sa hinagap niya o sa isip niya na nakita niya ang sarili niya, nahingi siya ng tulong sa isang witch o mangkukulam. So, anong gusto kong sabihin dito? Tingnan niyo po mula doon sa I didn't want to wait hanggang doon sa I will decide what to do, napunta siya doon sa I will even seek forbidden help. Humingi nga siya ng tulong espiritual. Espiritual nga. Pero hindi espiritual na banal na galing sa Diyos. Espiritualan pa rin. Pero itim. Sa demonyo. Espiritual. Pero, yung kinasusuklaman ng Panginoon. Disobedience, hindi yan basta-basta lang. Anong gusto kong sabihin? Akala mo sumusuway ka lang kay pastor? Akala mo binabaliwala mo lang si pastor? Akala mo ngingisi-ngisi ka kasi wala kang magawa, no, pastor? Makikita mo, nasa malalim ka na. Yung dating sinasabi mong hindi ako magiging ganyan, makikita mo yung sarili mo, ganun ka na. Nakakatakot po ito. Nagigets nyo? Amen.
Kaya ang disobedience, maraming kabuntot na takot yan. Disobedience is the active, deliberate transgression, reordering God's instruction to suit self-interest out of fear. Ang pinagmumulan nito ay lack of reverence. Masyado kang takot sa opinyon ng mga tao kesa sa Diyos na nakatingin sa'yo. Anong resulta nito, mga minamahal? Spiritual blindness, self-deception, loss of God's presence, at final rejection mula sa Lord. Kasi bakit? Full-blown disobedience na yung ginagawa mo eh. Kaya hindi mo totoo ha. Yung pag gumagawa ka ng kasalanan, kakampi mo pa rin ng Panginoon? Hindi po. Wala akong ganon sa Bible. Tignan nyo po ito, si King Saul. Hindi siya sumunod. Hindi siya kinampihan. Hindi siya sinamahan ng Panginoon. Iniwanan pa nga siya eh. Masdan po natin kung anong mangyayari sa atin sa kwento ni Saul na ito. Kapag inalis po natin yung pin ng negligence, masdan mo kapatid, yung disobedience mo, nilalagay mo ang isang bagay na wawasak sa'yo, parang granada. And when Saul saw the host of the Philistine, he was afraid. His heart was greatly trembled. Then fell straightway all along the earth, and was sore afraid because of the words of Samuel. Pero anong ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin po nun, fear had eaten his strength completely. Nag-collapse na po siya kasi desperate na po siya eh. Makahanap ng saklolo at tulong. Kaya pumunta na siya sa isang medium, sa isang witch, sa isang necromancer. Nakikipag-usap sa patay. Oy, yung mga Kristiyano dito ha, baka pumupunta pa kayo sa mga ganito ha, yung mga espiritista, para makausap yung kamag-anak yung namatay. Gusto ko lang sabihin, sa Old Testament, sa panahon ni Samuel, galit na galit ang Panginoon dyan. At up to now, ayaw ng Panginoon yung ganyang practice. Ang katotohanan ho dito, nung tinawag niya, yung pinapahanap ni Saul, kasi ito ang senaryo, si King Saul, wala na siya matakbuhan sa sobrang takot. So pumunta siya dito sa medium na ito. Pero hindi siya nagpakilala na siya si Saul. Tapos ang ipinatawag niya dito habang nakadisguise siya, si Samuel. Kaya nung nakita, nung witch, nangangatog siya. Kung babasahin niyo po yung kwento, takot na takot po yung medium, yung witch. Pero alam nyo, imbis na makakuha ng kapayapaan si Saul, ano nakuha niya? Isipin mo, no? Kung regarding to sa pastor mo, nakausap mo yung namatay mong pastor, kinamatayan niya yung pagpapasaway mo, gaganto lang yung pastor mo. Ikaw na naman? Hindi mo na ako pinatahimik dyan, pati dito sa kabilang buhay, naalis mo pa rin yung katahimikan ko. Naka-rest in peace na nga eh. Ano nakuha niya? Ito ang mangyayari sa iyo bukas. Bukas, magkakasama na tayo dito ng mga anak mo. Kaya po, ang nangyari dyan, nanghina siya, dapa siya sa lupa. Sobrang takot niya, sore afraid, dun sa sinabi ni Samuel. Hindi siya makakain, hindi siya makatulog. Kasi alam niya, mangyayari yun. Alam niyo ba yan ang mangyayari sa mga ligtas na miyembro na nasa church na to o kahit umalis sa church na to o kahit nandoon sa mga tagapakinig natin na makakarinig nito sa YouTube na nananatili sa church nila o umalis dun sa church nila. Kapag alam mo meron kang pagsuway, alam mo ang kinabukasan ay hindi magiging maganda para sa iyo. Mangyayari yung preaching ng Pastor Samuel mo. Kahit hindi niya yun ipag-pray. Kasi ang salita ng Diyos ay buhay. Tignan niyo po, si Samuel patay na. Pero yung preaching nung pastor niyang patay, dito, nangyari pa rin sa kanya, kinabukasan. Namatay siya. Kaya wag niyo pong binabaliwala ang
disobedience. Kasi ang isa sa epekto niyan, lalo na kapag nasa kasagsagan ka, lagi kang takot. Pag di ka sumusunod, kahit di yan nakikita ni pastor, ikaw man ay nananatili sa church o wala na, para bang laging may nakatingin. Ako, naranasan ko na yun eh. Baka naranasan nyo na rin. Yung tipong pag di ka sumusunod sa Panginoon, tapos lumalala yung iyong disobedience, naririnig mo siya eh. Yung fear, any moment, pwede kang patayin ng Panginoon. Kaya kung ako po sa inyo, kung meron kayong ginagawang pagsuway sa Panginoon, habang wala pa yon, habang nandyan pa yung grace at mercy ng Panginoon, wag po natin gawin sa mga sarili natin to. Fear was so complete that Saul could no longer hear God or trust His word. Ang meron lang siya po dito, panic. Ibig sabihin, kawalan ng kapayapaan. Yan po ang buhay ng mga namumuhay sa pagsuway sa Lord. Pag tinignan mo yung Instagram nila, Facebook nila, yung mga sokmen nila, parang ang peaceful. Tapos ikaw, makikita mo sarili mo, para napag-iiwanan lang ako dito sa church namin ha. Yun ay picture. Yun ay hindi real life. Hindi mo alam kung anong nararanasan nila. Ako na magsasabi sa'yo, walang nag-backslide ang may kapayapaan ng isip. Makukuha nila lahat ng gusto nila sa pagbabackslide nila at pag-disobey nila sa Lord. Pero, hindi magiging mapayapa isip nila. Tandaan niyo po, si Saul, hari siya, nasa kanyang kaharian, nasa kanyang magandang posisyon at kapangyarihan, pero never siyang at peace. In fact, miserable siya. Sa sobrang miserable, tumakbo siya sa isang medium, sa isang witch. I believe, hindi niya nakita ang gagawin niya bago man lang siyang mamatay. Pero, nangyari. Alam niyo po, ngayon ang ginagawa lang natin, disobedience. Meron ka mga bagay na hindi mo ma-imagine na gagawin mo. Kapag masyado kang nagbabadyan, hihigupin ka ng current ng disobedience sa malalalim na kasalanan na hindi mo ma-imagine na gagawin mo laban sa harapan ng Diyos mo. Huwag naman sanang mangyari sa'yo, huwag mangyari sa atin, mga minamahal. Kaya ngayon pa lang makinig na tayo. Tandaan nyo fear is never neutral. It either drives you to God or away from Him. Soul negligence removed the anchor. So ano nangyari? Nag-drift siya ng sobrang layo. Akala niya, maliliit na alon lang ng negligence. Ang hindi niya nakita, may malakas na whirlpool sa ilalim. Ang disobedience. Nagsimula lang siya sa from sparing Agag and the spoil and then lying about obedience hanggang sa nauwi na po siya sa isang witch at Endor. At yung dulo, death in battle. Ito ang sting ng disobedience. Pwede niyong idahilan ang kahit sino na pwede niyong idahilan. Pero ang sinasabi ko, may nakakatakot na path ang pagsuway sa Diyos. Ingat tayo mga minamahal. Baka meron tayong mga miyembro dito na pinaninindigan ng pagsisinungaling Yung tipong kagaya ni Saul, I have obeyed the commandment of the Lord. Sabi niya, kahit hindi naman siya nakasunod ng buo. Baka meron ako dito, tinatanong kayo ni pastor, magsabi ka na ng totoo, pero ang sinasabi mo, opo, nagsasabi po talaga ako ng totoo, pero nagsisinungaling ka ng mukaan kay Pastor Ryan para palabasing sumusunod ka sa Lord. Sige ka, ikaw din. Baka kung saang witch o medium ka dalhin yan, o baka kung anong kamatayan ang dala niyan sa kinabukasan mo. Huwag mong sabihin, hindi kita sinabihan sa nakakatakot na dulo ng disobedience mo. Anong dapat nating i-reconsider? Let's pause and ask ourselves, honestly, is what I call faith right now actually what God wants to see in me? Ito bang tinatawag kong pananampalataya ko? Kuno. Ito ba talaga yung gustong makita ng Diyos
na pananampalataya sa akin? Or am I just being stubborn and covering it up by calling my own way faith? Siguraduhin lang po natin na yung faith natin, ang ibig sabihin ay obedience sa instruction ng Lord. Kasi baka nagbabalat kayo, nakatigasan ng ulo lang yan. Pagsuway na nagpapa-spiritual, nagtatakip, tapos nilagyan mo ng bagong pangalan, yung disobedience mo. Anong tawag mo? Faith. Possible ba yun, Pastor? Oo, possible. Ginawa nga ni Saul. I hope, yung hinahain mo sa Lord, according sa kanyang instruction at disenyo. Kasi kapag hindi, ay, itataob yan parang kay Cain. Mga minamahal, tigil na po natin yung pagsuway. Para po yung kinabukasan natin, walang dalang mga nakakatakot na bagay. Mahirap po i-claim yung Isaiah 41:10. Kung ang galawan natin parang kay King Saul. Si Saul, nawalan siya ng higpit ng pagkapit sa pangako ng Isaiah 41:10. Bakit? Kasi wala naman siyang reverence sa Lord. Wala siyang obedience sa Lord. Paano mo i-claim yan? Kaya nga hindi siya makatakbo sa Diyos na tapat na nangako eh. Saan siya napunta? Sa medium. When fear rises, pause. Do not panic. Obey first. Do not improvise. Let us build the habit. Kapag may nangatok na takot, mag-stop tayo. Challenge natin yung sarili natin. Ask natin, sino ang mas matimbang sa akin? Sino ang dapat kong i-please? Sino ang dapat kong mas katakutan? Others? O ang Lord Jesus Christ? So, ang challenge natin, can you name one pressure where you are tempted to bend God's rule just to please others or yourself? Sulat niyo po sa ibaba. Ano yun? Para pag binalikan niyo po yung notebook niyo, huwag niyo na pong makomit yung kasalanan na yun sa Panginoon. Truth, fear, begins in negligence, feeds on our disobedience, but dies when reverence and obedience to Jesus stand firm. Point number 3. At panghuling puntos sa ating mensaheng pinamagatang, ask soul when fear becomes your master. Tapos na po tayo sa point number 1. Ano po yung point number 1? Fear begins in negligence. Number 2, fear feeds on disobedience. Last, fear dies in reverence and obedience. Fear dies in reverence and obedience. Gusto ko po makita nyo ha, si Jesus ang perfect pattern natin. Habang si King Saul naman ang warning example natin. Hindi naman ho siguro kaila sa ating lahat na ang Lord Jesus Christ bumaba dito sa lupa hindi para gawin ang kalooban niya, kundi para gawin ang perpektong kalooban ng Ama. Kahit pa sa mukha yan ng mga great pressures. For example, yung greatest pressure na naranasan niya, yung sa Garden of Gethsemane. Yung kanyang pawis may halo ng dugo. Sa sobrang pressure, anxiety, at nagpapanik na po yung pagkatao niya. Isa pa, hinarap niya rin yung great pressure sa mukha ng betrayal ni Judas Iscariot. Kahit yung greatest pressure sa mukha ng cross. Pero, ang maganda ko dito sa ating perfect pattern na ito, his reverence and obedience toward the Heavenly Father never wavered. Kasi nga, fear
never ruled him. Ang nagro-rule kasi sa kanya, yung reverence at obedience niya sa Ama. Doon siya naka-anchored ng buong buo. Ngayon, ang tanong, tayo ba? Saan? Meron pa rin ba tayong respeto at pagsunod sa Diyos natin? O baka yung iba sa atin, kagaya ni Saul. Tandaan niyo po baka iniisip nyo dito sa Fear Thou Not series na ito, iba't ibang uri lang ng anxiety pag-uusapan natin. Alam nyo po, kahit itakil natin ang iba't ibang uri ng mental health issue, kung hindi natin ididetalye sa inyo kung ano yung ambag nyo, kung bakit nagkakaganyan yung mental health nyo, hindi kayo magiging maayos. Kahit magpatingin pa kayo sa doktor, kahit uminom pa kayo at magturok kayo ng pampakalma, hindi kayo mapapayapa. Kaya ako, iniisa-isa natin. So, dun sa napag-usapan natin, malaking part kung bakit maraming takot na nagsusulputan sa buhay natin, yung negligence mo, kailangan mo itigil yan. Yung disobedience mo, kailangan mo nang ihinto yan. Gusto mo na mapayapang buhay sa relasyon mo sa Diyos? Reverence and obedience. Ang Heavenly Father exalted Jesus Christ. Blines niya ang bugtong na anak. In-establish niya ang kingdom ng Son of God. Why? Kasi ni-reverend siya. Kasi inobey siya. Isipin mo Son of God na yon. Pero makikita nyo, ang Ama sa Langit marunong magbalik talaga sa mga ine-exalt siya. I-exalt niya rin yon. Lalo na kung yung exaltation na binibigay sa kanya ay pure at true. Habang on the other hand naman, si King Saul naman, nagsimula siya ng matino, pero quickly shifted yung focus niya. Ang focus niya nauwi sa takot sa tao. Takot na mawalan ng tao, takot na mawalan ng safety, takot na mawala yung throne, baka mapunta kay David, kesa doon ang focus niya dapat ay doon sa reverence niya at obedience niya sa Diyos niya. So ginapi at pinuksa siya ng tinatawag na fear of losing everything. Baka meron ho dito takot mawala ang lahat sa kanya. Huwag niyo kalimutan yung sinabi ng Panginoon sa atin, siyang iwawala ang kanyang buhay for my sake shall find it. So kung gagawin mo yung kabaliktaran, yung kinakatakot mo na buhay mo, na everything sa'yo, mawawala rin yan sa'yo. At susundan mo ang yapak ni Saul. Mauuwi ka sa rejection mo sa Diyos at sinning mo against sa Diyos. Negligence opened the door. Disobedience followed. Fear grew until it consumed you. Tandaan niyo po kasalanan ang katigasan ng ulo. Kasalanan ang pagsuway sa Panginoon. For rebellion is as the sin of witchcraft, and stubbornness is as iniquity and idolatry. Pansinin niyo po yan. Yung mga rebelde daw, yung ganyan daw na uri ng pamumuhay, ang katumbas daw niyan, witchcraft. Kaya kung kayo po nagre-rebelde sa magulang ninyo, sa asawa nyong lalaki, sa pastor nyo, at lalong-lalo na sa salita ng Diyos at sa Diyos natin, ang pinapractice mo dyan, hindi po godliness, hindi po holiness, witchcraft. At kung ikaw naman po ay may katigasan ng ulo, kahit gaano mo pa gawing pa-spiritual yan, palabasin na, ito yung faith, ito pa yung mga verses, pero hindi ka nasunod dahil sa katigasan ng ulo mo, yung iniquity na daw yan daw ginagawa mo ay hindi godliness at holiness. Yan daw ay iniquity. Na ang katumbas sa harapan ng Panginoon ay idolatry. Tingnan nyo po yung merong rebellious spirit, stubborn spirit. Ano makikita natin dito? Thou hast rejected the word of the Lord. So, ibig sabihin, kung ganito practice natin,
Kahit gaano ka pa magpaulan ng verse, kahit gaano ka pa magpaka-spiritual at tumambling-tumbling yung spirituality mo dyan, at ma-entertain yung iba, pero tayong mga may alam natin na ang taong yan, nireject niya na ang Panginoon. Kaya, makikita mo sa buhay niya, yung totoong buhay niya, nireject din siya ng Panginoon. Kaya makikita mo lang, church life, wala talagang Christian life na vibrant. Yun talagang buhay. Meron lang pagiging religious. Pinilit ni Saul na mailusot, pero hindi lumusot. Saul was rejected, ruined, died, defeated. And judgment fell also on his sons, his house, and his line. So hindi po nagtapos sa kanya ang negligence at disobedience niya. Again, sa lahat po ng mga nandito at mga makakarinig nito sa YouTube channel natin, again, hindi po ako nagpapatama. Hindi rin po ako nananakot sa mga narito o makakarinig nito. Pero kapag binuksan nyo po yung King James Bible ninyo, makikita nyo po na totoong nangyari yung sinabi ko. Na talagang si Saul ay isa sa mga marami na nakatikim ng rejection, pagkaruwen at namatay at natalo at judgment sa Panginoon. Nadamay po yung kanyang mga anak na lalaki, yung kanyang tahanan, at yung kanyang lahi. Nawala sa kanya lahat, pati ang kaharian. I think, malinaw ho, hindi yon patama at hindi yon pananakot. Ang tawag ko po doon ay pagtatama bago pa dumating yung mga bagay na nakakatakot. Kasi ayon ho dito sa kwento ni Saul, walang epekto ng kasalanan na mananatili lang doon sa nagkasala. Again, inuulit ko po, naka-record naman po yan sa King James Bible nyo, nakatala po. Judgment fell on his sons, his house, and his line. Kung nasa ganito tayo, I suggest, if we really love them, repent. Humingi na po tayo ng tawad sa Diyos. At itama na po natin yan sa mata ng mga tao, yung mga nagawa natin ng kasalanan. Simulan po natin gawin yung hindi nagawa ni Saul. Ano yon? Yung magsabi ng totoo sa mga sarili natin. Kaysa po ma-offend kayo sa akin, makipagtulungan na lang po kayo sa Diyos. Kasi tinutulungan niya kayo gamit ang preaching na to. Jesus, reverence first. Obey exactly. Anong resulta? Fear loses its place sa heart and mind ng Diyos na nagkatawang tao. Anong sumunod? Exaltation. Tinaas siya ng Ama sa langit. Habang si Saul naman po, negligence first, fear enters, disobedience grows, fear dominates, ruin follows. Mga kapatid, mga tagapakinig, tanungin natin mga sarili natin, whom do you tremble before first? Nagtetremble ka ba sa Lord Jesus Christ at Ama natin sa langit o gaya tayo ni Saul? Nagtetremble ka sa takot pero dahil sa fear of losing everything. Alam mo, pag ganyan ka, talagang you will lose everything. Sana ho, makita nyo po yung aking malasakit sa inyo. Sana ho, pahalagahan ninyo. Kasi ho, si Saul, kinalimutan niya yung reverence at obedience. Kaya yung negligence, disobedience, yung fear, ang naging replacement sa mga bagay na iyon. Yes, he tried so hard to save himself by adjusting God's command. Anong resulta? Only to lose everything. We cannot feed fear and reverence the Father at the same time. One will crowd the other out. Only one master rules the heart at a time. Mga kapatid, sana ho, makita natin, dahil sa kasalanan, nakapabayaan, at hindi pagsunod ni Saul, yung curse hindi na natili lang sa kanya. Curse spreads outward. Inuulit ko. Curse spreads outward. Saan? Sa kanyang kingdom.
Kaya nga yung kingdom niya broken. Sa kanyang mga anak, kaya nga his sons was slain. Hanggang sa kanyang pangalan, up to now. Si Saul, ano siya? Pag binanggit yung pangalang Saul, ano naaalala natin? Siya ang greatest example ng fear-driven, ruin na tao. Kaya nga ayaw mong magaya doon. And by the way, pansinin niyo po yung curse ni King Saul. Walang kinalaman si Samuel doon. Wala rin po tayong mababasang pinag-pray ni Samuel na maging ganon ang kahihinatnan ni King Saul. Kumbaga walang moment na nag-pray siya sa kanyang silid at pinag-pray niya si Saul na mapasama. Kahit nga yung taong bayan na nag-reject sa kanya, hindi niyo po makikita na pinag-pray niya ng masama. Pumunta siya sa Panginoon na mayroong sama ng loob, pero hindi siya nag-pray ng masama para sa taong bayan. So lahat po dito, ayon sa mga talatang binasa natin, lahat po na natanggap ni King Saul, lahat po yun ay doings lamang ng banal na Diyos. Wala pong influence si Samuel sa outcome sa buhay ni Saul. Kaya nga sabi ko sa inyo, hindi nyo na po kailangan i-predict yung mangyayari sa mga pabaya at masuwayin sa salita ng Diyos. Hindi ho natin kailangan na kapag yung preaching natin o yung prayer natin hindi nasunod, ilalamunin tayo ng takot na baka may sabihin sa atin, hindi natupad yung nangyari. Hindi po yan kailangan. Kasi sa kwento po ni Samuel at ni Saul, makikita po natin, malinis ang kamay ni Propetang Samuel. Ang humatol talaga kay King Saul ay yung Diyos na kung saan nakagawa siya ng kasalanan. We all know the truth, mga minamahal. Kabaliktaran na kabaliktaran si Saul ng Panginoong Hesus. So siya ang gayahin natin. Pinatunayan sa atin ng Panginoon sa ating lahat ngayong gabi, you never lose when you obey exactly. Even if it looks like loss or death, at first, nakita natin God or the Heavenly Father, kaya niya pong i-turn into perfect, eternal exaltation ang mga bagay na akala natin kawalan at katapusan. Kasi tingnan niyo po, si Jesus Christ, merong resurrection. Walang hanggan na siyang buhay. At naniniwala po ako, ganyan din ang mangyayari sa ating mga Kristiyano. Merong mga bagay tayong gagawin para sa Panginoon na magiging tingin ng ibang tao ay kawalan sa atin, pero sa langit makikita natin yung eternal rewards at blessings ng mga tinanggihan natin. You always lose when you adjust obedience just to feel safe, just to be popular. The very thing you panic to save will slip away sa iyong buhay sooner or later. Fear is not the main problem. The real problem is yung issue natin pagdating sa reverence at obedience sa banal na Diyos. Kaya nga dapat natin i-reconsider, is my reverence and obedience to Jesus still the master that rules in my heart? At ang payo sa atin ngayong gabi, follow Jesus' habit. Reverence the Father. Obey the Father. Huwag natin sundan si Saul na binaliwala si Samuel, ang salita ng Diyos at ang mismong Diyos. When pressure rises, pause. Do not rush. Ask first, whom am I reverencing right now? Man or Jesus? Kapag nasagot mo na, obey exactly kung ano yung sinabi sa Bible, sa preaching. Kahit ano pang maging itsura mo sa madla, sundin mo ang Panginoon. Do not pull out the pin of negligence. Kasi that is what lets fear detonate para sa iyong ruin. Mga minamahal, sa ating pagtatapos, gusto kong sabihin, fear
dies in reverence and obedience. Gayahin natin si Jesus. Jesus walked this path perfectly and was exalted above all. Saul, on the other hand, walked the opposite way and lost everything. Ngayon, ang choice ay napakaklaro at pinapasa ko na sa'yo. Bago tayo magsara, gusto ko lang sabihin to. What we fear the most decides where we and how shall we pray.